Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa tuwina'y pinagwiwikaan niya ang bawat anak niya. Di man siya nakikita, subalit may espiritu siya. Natuwirang sa bawat araw, buong magdamag man ay kumakalina. Patnubay at gabay na di napaparang, bawat segundo man kung may kailangan, na anak niyang tuwirang ganap na minamahal, handa niyang ibigay kanyang pagmamahal. Saklolong mainam, di nawawalay, kilalanin lamang siya'y mararamdaman. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Naintindihan niyo po ba yung kwento ni Serapio? Ni Tatay Apio? Nasaan ka ba? Sabi ko po, ano ba kinukwento nun? Narinig ko yung hingal niya ako tsaka yung bata ko. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, maganda po ang kwento niya sa kadakilaan ng Ama, di po ba? Kaya unawain na lang po yung may kadakilaan ng Ama sa bahagi niya. Yaon po ang ibig niya sabihin, buhay ang Diyos. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, kung lagi ninyong bibigyan ng tuon o pansin ng Diyos sa inyong buhay, pagmulat pa lang ng inyong mata, mapaglilingkuran nyo na siya. At alam nyo po ba, kapag siya ay pinag-uukulan nyo ng pansin, binibigyan nyo siya ng tuon, hindi maaring masabi mong wala kang oras. Sapagkat kapag ang isip at damdamin mo'y siya nang naghaharit nangunguna, parang ang wala mong oras ay yung mga walang kwentang dapat ay huwag masayang sa oras mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag siya binigyan ng oras, mahaba ang oras para sa Kanya. Kaya napakabuti ng Ama, di po ba? Napakadakila niya. May kanya-kanyang palatandaan ng tao, di po ba? Kung papaano siya isinilang, tanda ng pagsilang niya ay yung petsa. Subalit, pag kumukuha ka sa NSO ng birth certificate, hindi na nakalagay doon yung oras ng kapanganakan mo. Ano po? Lalo na kung pinanganak ka lang sa hilot, hindi na yun naitatala. Subalit sa mga hospital, pati yung minuto, yung oras, nakatala. Ano po? So, ibig sabihin, ang lahat ng ibinibigay ng Amay may takda. Kaya, kung paano niya binibigyan takda ang buhay mo, at ikay tinatakda mo rin sa kanyang buhay mo, di kanya pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat lagi siyang may takda, lagi siyang may nakalaan. Kung paano ang mga ibon, mayroon silang petsa kung paano manganak, yung magpisa ng itlog, ano po? Kung paano mangitlog, yung mga itik, yung mga baboy, kung paano manganak. Tama po ba? May mga bilang na petsa. Yung sa tao, ilang buwan para na maging normal. Siyam. Sa baboy, 114. Tama ba? Sa manok, ilang buwan? Mangingitlog muna yan. Pagkatapos ng itlog, kapag itlog ng native, yung nag-aalaga ng manok ng native,
habang nangingitlog, hindi niya pinalililiman yung itlog, di po ba? At yung pinangangalaga sa daga, pag may initlog yung kanyang manok, tinatago niya at baka kainin ng daga. At pag tapos nang nangitlog yung mga manok niya, tsaka niya ilalagay palililim. Tama po ba? Tingnan niyo po ang talinong binigay ng Ama sa tao. At tingnan niyo rin po ang kaparaanan niya. Kaya kung pag-aaralan ninyo lahat ito, hindi niyo marurugduban ang pag-aalala sa buhay niyo. Hindi ninyo mabibigyan tuon ang mga problema na yan sapagkat malilibang ka sa pag-alala sa mga bagay na nilikha ng Ama. Kaya lamang, kapag di mo siya kilala, wala nang nakatala sa isip at damdamin mo, kundi yung mga iniisip mo. Pera, 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 asawa, 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 problema, 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 kaya patay sa kakaisip ng kung sino. Buhay ba ang Ama? Subalit, subukan po ninyo na ang nasa pagninilay mo'y ang salita niya at gawa niya. Tingnan niyo po kung makaramdam kayong masakit ang ulo, masakit ang batok, mahirap huminga. Hindi niyo mararamdaman yan sapagkat ang pinagninilayan niyo ay ang kanyang banal na salita. Kaya ang banal na salita ay sinabing nagbibigay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Subalit subukan mong itala sa isip mo, magising, matulog, magising, matulog. Eh, problema mo, tingnan mo kung mabuhay ka ng matagal. Ano mabubuhay sa'yo? Galit, hinanakit, puot, pagdaramdam, at kawalan ng pag-asa. Kaya nang dahil sa ganito ang ginagawa mo bawat araw, wala nang nagagalak ang puso mo. Hindi na nagagalak ang puso mo, hindi mo na maramdaman ang kagalakan. Bakit? Sapagkat hindi mo makuhang magalak sa dami mong iniisip. Subalit isipin mo ang Diyos mo na buhay. Isipin mo na di ka pababayaan. Isipin mo na may magagawa siya. Isipin mo na siya'y makapangyarihan. Ang takot mo't pagkabahala ay nawawala. Buhay ba ang Diyos? Subukan mo nga ang isipin mo'y sakit mo. Habang iniisip mo yan, lumalala ang pakiramdam mo. Kung sa unang pag-iisip mo, hindi mo nararamdaman ang sakit, habang iniisip mo, parang naroroon na yung sakit. Sapagkat nagmumula sa isip ang nararamdaman ng tao. Subukan mong isipin mo may cancer ka, tingnan mo kung hindi mabilis lumala ang cancer mo. Subalit subukan mong ilibang ang sarili mo, ituon mo sa mga bagay na kapagpapaligaya sa'yo, hindi mo namamalayan, no cancer cells at all. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang Diyos. Sapagkat pinatotohanan niya na ang taglay ng tao na nabuhay ay maaari niyang patayin. At ang buhay na namatay ay maaring makadulot sa kanya ng kalusugan. At ang patay na binuhay ay maaari ding makapagdulot ng kasiyahan. Ano po yung buhay na namatay? Cancer cells na nakapagpapaligaya sa puso mo at wala ka ng cancer cells. Ano po naman yung patay din na nabuhay namang kabaligtaran na kailangan ay mabuhay? Sa cancer cells, dapat ay mamatay. Subalit ito'y dapat mabuhay. Ano yun? Ang pag-asa mo, ang pag-ibig mo, ang liwanag mo, na dapat ay mabuhay. Upang ang pananampalataya mo at pananalig ay maging matibay. Kaya kung may pinapatayang Ama, may bubuhayin naman siya. At kung mayroong gustong patayin ang tao sa kanyang katawan, dapat yung sakit lang. Subalit ang dapat mitiin mong mabuhay ay ang pag-ibig na mula kay Kristo. Mga minamahal, masarap po ba ang makinig kung nananamnam ninyo
Kung naunawaan ninyo, masarap. Subalit kung hindi, mahirap. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa dakong ito, hindi kayo inanyayahan para pasakitan pa kayo. Sino nag-anyaya sa inyo? Si Apo Kunching ba? Mga alagad ba? Mga caps ba? Mga choir ba? Mga ititim? Hindi. Kung mayroon mang nagsabi sa inyo na binalita na ganito, ganito, ganito dito, subalit hindi kayo inanyayahan. Kaya kusang loob ang dapat sa pagparito, hindi sa pilitan. Kaya kailanman, hindi luluwal sa daan si Apo Kunching at mananawagan, halik kayo rito, maganda ito. Sapagkat anumang kagandahan ang naririto, kung sa papasok ay walang magandang makikita siya, walang magandang idudulot sa kanyang sarili. Buhay ba, Ama? Subalit, anuman ang pananaw mong wala kang nakikitang bagay na sa palagay mo'y maganda, subalit kung makikinig ka, may magandang madarama ang pagkatao mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Kaya humango tayo sa awit. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dirinig niya ako sa dalangin ko at hibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Si Yahweh ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi kong minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Masakit sa kalooban ni Yahweh kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Purihin si Yahweh, purihin si Yahweh. Dapat napapurihan ng lahat ng bansa, siya ay purihin. Ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Buhay ba ang Ama? Subukan mo ang Espiritu ng Ama, ang siyang nananahan sa inyo bawat isa. Kundi ito'y magawa nyo na mabigkas ng bibig nyo, para kayong tumutula o paawit nyo mang gawin. Siya ang magtuturot sa inyo'y magbibigay ng tamang panalangin. Sapagkat itong Espiritu na di nasisilayan ng mata ng tao, siyang kaangkop na bahagi ng Ama dito sa mundo. Kaya't ang sinumang sa Kanya'y kumilala't nakakilalang totoo, patutoong Ama niya'y damang-dama ng puso niya. Kaya halina kayo, mga minamahal ko, huwag ninyong sambitin ang masama sa bibig nyo upang ang mabuti siyang maganap sa buhay nyo. Kung patuloy na ang salita nyo'y pagiging marapatin ninyong kabutihang iluluwan, ang nakaririnig na Ama nyo
patuloy na malulugod sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya, umangot tayo mula kay Mateo. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo at itapon, sapagkat mabuti pa ang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itatapon sa impyerno. Mga minamahal, paano nga kaya mangyayari ito? Paano kaya? Sino kayang taong mimithin putol ang kanyang kamay? Putol. Samantalang malakas na puputulin. At sino kaya naman ang may gustong dukit ang kanyang mata? Mga minamahal, alalaong baga, anong ibig kong ituran? Ang bawat araw ay kapakinabangan, subalit may isip at damdamin kang nilalang. Hindi baling hindi kumpleto ang mata mo, kaysa naman kumpleto ang parehas na nagkakasala. Subalit kailangan bandukitin pa ito. Mga minamahal, isang talinghaga na kung iisipin ay mahirap tupdin. Subalit madali lamang gawin kapag ang ama ang nag-ahari na tuwiran. May dalawang sentido kumo ng tao. May kaliwa at kanang bahagi ito. Kung batid mo ang pagkakasala na nakikita ng iyong mata ay naghahari sa katawan mo, ito'y maaari mong ipikit at hindi mo na kailangang pagmasdan pa upang wag maitala sa iyong isip at damdamin magdulot ng kasalanan. Mga bagay na nakikita mo kung hindi naman sa iyo at hindi nararapat kuhanin mo, ay wag mong gagawin ito. Sapagkat hindi nararapat na nang dahil sa bagay ay magkasala ka tao. Subalit ilan kaya ang may katapatan at makatotohanan na sa bawat araw ay mayroong paggalang kanino man? Mga minamahal, pakatandaan ninyo, maliwanag ang tinuran, sa pagtitigman, mayroon palang pagkakamalit, pagkakasala. Sapagkat ang isip ng tao ay mabilis na umaandar. Subalit kung sa nakikita mo ay walang duming isip ka, walang masamang pumapasok sa kalooban mo. Buhay ba ang Ama? Kaya ano ba ang bagay na nararapat para matupad ito? Magkaroon ka ng takot at pagkilala sa Ama mo. Sapagkat ang bawat pagpipigil at pagtitimpi, hindi mo kayang gawin ito kung walang Espiritong malakas sa iyong pagkatao. At ang Espiritu Santo, siyang nararapat sa buhay niyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam. 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 Mayroon pong kwento. Mayroong isang kapitbahay na madamot. Ngayon, asar na yung kapitbahay niya. Manghingi lang siya ng dahon, sasabihin niya, ay hindi pwede, masisira ang puno ko. Gustong-gusto niya yung bunga ng halaman. Kung dahon nga ay ayaw siyang bigyan, bunga pa kaya. Ang sabi niya sa sarili niya, umanda ka kapag tulog mo, pupukulin ko, makakakuha ko.
Nagkasala na yung mata niya, nagkasala pa yung kamay niya, nagkasala pa damdamin at isip niya. Sa simple, nakala niya wala siyang kasalanan, subalit may nakakakita sa kanya. Wala ka bang pambili? Wala nga po akong pambili, kaya pupukul ako timpiin mo yung bibig mo, yung pagnanasa mong kainin. Tama po ba? Kaya lang ang tao, sa bagay, sa laman, walang pagtitimpi kung minsan, pag gustong kumain, kain ng kain. Apo kung ano ang laman, kayo nang bahala kung ano yung laman. Pero, ano po ba yung laman? Katulad ng mga tao, yung hayok sa laman, yung mahilig sa laman, kahit na pagkakasalay, makamtan lang ang laman, hindi kayang iwasan. Subalit, kung malakas ang spirito sa iyong katawan, ang pagkahayok sa laman ay namamatay. Buhay ba ang Ama? Ang pagnanasa ng bibig sa bawat pagkain na dapat lasapin na gusto niyang kainin, napipigilan. Kaya, hindi mahalaga ang yaman kung ang tao ay kilala ang Ama. Subalit ito ang pinagkakasalahan ng marami, ang kayamanan sa sanlibutan. Sa pagnanasang makabili nun, makabili niyan, makabili nito. Sa pagnanasang may pagyabang, mapagmagaling na ako'y mayaman. Sa pagnanasang mapuri ng kapwa niya. Subalit sa Ama, ang lahat ng pagnanasang hindi tama, hindi kalugod-lugod sa kanyang pananaw. Kaya, may mga bagay na ginagawa ang tao na akala niya'y tama sa kanya. Subalit, sa kalooban ng Ama ay hindi tama. Sa kagustuhan niya'y hindi tama. Sapagkat, kung ilalagak mo sa kanya ang buhay mo tao, sa isip, sa damdamin, siyang mangunguna sa iyo. Kaya, magagawa mo ang pigilin ng mata mo sa makapagkakasala ng isip mo, ang pigilin ng katawan mo, maging kamay na taglay mo sa magdudulot ng kaparusahan mo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan itong sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameniyahan. 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 At bakit kung minsan ay nagkakasalang tao? Katulad halimbawa sa mga binahaginan na lalaki. Hindi naman pwedeng mamili ka ng gamutin mo na puro lalaki lang. Kaya, ano ang tinura ng Espiritu? Kung minsan sa kaloob niya, marami ang nagkakasala. Sapagkat pag umiral ang pagkatao, namatay ang Espiritu panandalian, nalapastangan niya na yung kapwa niya. Kaya napakalakas ng kailangan ng tao sa Ama. Malakas na dapat siyang unahin at tanggapin. Bakit? Sapagkat siya ang dapat mangibabaw at manguna kailanman sa bawat isang nilalang na anak niyang tao lamang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ng panahon pong naghahaplos pa yung mga alagad, pinagbibilinan sila kapag lalaki ang hinahaplos, kailangan nasa gilid sila ng senyas ko lang. Halimbawa, lalaki ito, no? Kailangan nandito. Sapagkat, santo bayre. Kung habang ginagamot mo kunwari, gumapang si kamay. Umandar si mata. Wala na. Patay na ang Kristo sa kanya. Buhay ba nga ba? Mga minamahal,
Katotohanan itong sa akin tinuturan, subalit ilan kaya ang tuwirang maniniwala na nilalang. Kung pagbubulay-bulayan nyo lamang at tatantuin yung tuwiran, sigurado, sabi ng salitang tao, subalit sa espiritu, pasubali ko'y magiging ganap sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga minamahal ko, kumusta ka na? Parang gumaganda itsura mo, no? At talaga namang nakakaganda ng itsura yung nakakangiti po eh. Kaysa yung laging, hindi mo alam kung dadaing ka kung, ano? Kaya, kung minsan pag mahal na mahal ka ng nag-aalaga, nauna pang namamatay nag-aalaga eh. Kapag, lalo na kung masyadong masentimiento, yung inaalagaan niya eh, patag lang na nakatanga. Kasi walang diwa siya. Yung nag-aalaga sa kanya, isip ng isip kung paano bandang huli. Yung inaalagaan, buhay. Yung inaalagaan, ay buhay. Yung nag-aalaga, nasaan yung kayo nag-aalaga sa'yo? Eh, nandiyan nga sa kwarto, kaya pala, buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga nag-aalaga at inaalagaan, kailangan isa lamang ang isip at damdamin nyo. Ang Diyos ay sumainyo. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Ay. Kumusta? Oh, mapalad ka. Dinala sa harapan mo para magnilay ka, no? Buhay ba ang Diyos? Naku. Katulad mo, labas-masok, labas-masok. Manalangin ha, tibay ng loob, lakas ng dibdib, pagtitiwala sa Ama. Oh. Kaya kung pagninilayan nyo at tao ang haharap sa inyo, taong damdamin, taong kaisipan, sa dami ninyong may mga sakit, iba't iba ang sakit ninyo, hindi pa kaya makulta isip? Para yung mais na kinulti, kultang-kulta na. Subalit, purihin yung Ama, di siya marunong makulta. Sapagkat pag nagpakakulta siya, laksang bilang ng mga anak niya, hindi niya kakayanin. Kaya siya ay relax lamang. Sapagkat siyang nakakaalam ng para sa lahat. At nang dahil hindi mo naman alam, ikaw na anak niya, ang kung ano ang sayo, kailangan lagi kang lumapit sa Kanya. Para madama mo siya at makilala mo siya at maibahagi niya sa iyo ang dapat sa buhay mo. Buhay ba nga, Ma? Kaya, mapapalad ang lumalapit sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Huwag kayo tumingin sa itsura ng tao, malusog. Huwag din kayong tumingin sa itsura ng tao, naku kakawawa naman yun, siguro ay kayo mamamatay na. Kung nga yung malusog masigla, mabalitaan mo'y patay. Ano po? Kaya, ang pinakamahalaga, ikaw na anak ng Ama, lagi kang magtiwala sa Kanya. Lagi kang maniwala sa Kanya, lagi kang umasa sa Kanya, at lagi mong sabihin sa sarili mo, ako'y anak mo, na dapat laging ikaw ang sinasamba. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Ama? Kaya,
kung laging masasabi mo at madarama mong buhay ang Ama mo, buhay ang Kristo mo, hindi ba't ang mahinang loob mo'y napapatatag niya, napapagliwanag niya ang madilim na isipan mo? Sapagkat kapag ang tiningnan mo na lamang ay yung lahat ng wala sa'yo, mahihirapan ang damdamin mo. Kung paano mo ito mabibigyang makakuha ka ng ganon, makakuha ka ng ganyan, magkaroon ka ng ganito, magkaroon ka ng ganyan. Lalo tigit, kung ang bibigyan mo na lang ng pansin ay ang iyong nararamdaman at yung karamdaman, lalo ka ring mawawalan. Kaya't ang bigyan mong pansin at tuon, ang Diyos na sa iyo'y magpapagaling. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Mga minamahal, mahirap magpaliwanag sa taong bulag, bingi at patay sa katotohanan. Subalit, madaling tumanggap ang taong bukas ang pangunawa, sapagkat ang Diyos ay nakilala niya sa pamamagitan ng kanyang pagtanggap. Buhay ba ang Ama? Kaya kayong lahat, kumusta po? Masaya na po kayo. Kayo po ba masaya? Kumusta po? Alam niyo po, isipin niyo na lang na kayo hindi nalalamigan. Isipin niyo na lang na ang paa ninyo ay pumapasok kay init. Alam niyo po, ng mahal na araw na pinatanggal itong tsinelas ko, sandalyas pala, yung tapat ko pong pinagtatayuan, kainit kaya. Hindi ko naramdaman yan lamig niyan. Ang nararamdaman ko'y init. Kayo po ba'y nalalamigan? Ay, unfair ka po, Kunching. O sige, hindi unfair. O ayan. O. Kaya lamang po kasi marumi po yan kayo pagkatapos nyo rito makakapaghugas kayo. Ako po'y hindi kaya susud ko. Buhay po ba ang Diyos? Salamat kapatid na Cecilia. Huwag na isuot. Mahal ko po itong sandals na ito kasi alaala ito ng aking alagad na pumanaw na. Kaya matagal kong di sinuot, baka masira. Na kapag suot-suot ko'y naalala ko buhay siya. Kaya, pag naging bahagi sa buhay ninyo ang kapwa ninyo na minahal nyo, wala man siya, maalala nyo buhay siya. At kapag ikay nasa pagkataong isip, mas sentimiento, iiyak ka na nun. Pero kapag ang isip at damdamin mo na kay Kristo, masaya ka. Dahil alam mo, maligaya siya doon. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Maliban na nga lamang, yung minahal mo ay alam mong hindi siya paroroon, sapagkat hindi siya karapat-dapat doon. Subalit yung minamahal mo, na alam mo'y do'y tutungo, maligaya na siya. Maligaya ka rin. Kaya, mga minamahal, tatandaan po ninyo, ang tao ay tao. At ang tao ay nilikha ng Ama. At ang bawat nilikha niya ay pinahiram niya lamang. At ang bawat pahiram ay binabalik sa may-ari. Ang hindi lang babalik sa may-ari, yung tinubo niya para sa kanyang mga anak. Sapagkat yan ay halaman na hindi naman yan kukunin. Sapagkat yan ay hayop na hindi naman niya kukunin. Sino ang kukunin niya? Yung espiritong ibinigay niya sa tao. Anong makukuha niyang espiritu kung bulok ang kaluluwa mo? Tutungo sa impyerno. Walang magbabalik sa kanya. Kaya ang kinukuha niya, yung malinis na para sa kanya. Paano lilinis ang burak kung ayaw magpalinis? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Pakatandaan po ninyo, kulisap man, lamok man,
Ang wika nga niya sa mensahe kanina ay niloob niyang mabuhay. Bagamat ito'y walang kwenta sa pananaw ng tao. Subalit, sa kulis sa patlamok, kung ito ay pagtutuunan mo, mabibigyan mo ng pansin, mahalaga rin pala sila. Bakit po? Kung hindi ka na marunong maglinis at nakita mo may kulis sa patlamok, maalala mo, ay karumi na pala ng bahay ko. Nilalamok na kinukulisap na. Nagpaalala sa iyo yung lamok at nagpaalala yung kulisap. Sa tao kaya, kung kaya hindi magpaalala ang Ama sa tuwina sa mga nakikita, paano kayang magagawa ng taong maglinis ng sariling isip at damdamin niya? Mga minamahal. Ewan ko po sa inyo. Sabi ng tao, pag hirap na, subalit napakabuti po ng Ama. Hindi siya nahihirapan sa inyo, na binibigay niya patuloy at patuloy niyang binibigay ang kanyang kalooban at kagustuhan. Hindi siya nagsasawa. Hindi siya nagsasawa. Kaya, huwag niyo pong hintayin naman siya'y magalit. Ano po? Bawat araw, siya po'y hindi nagsasawa. Subalit, marunong siyang magalit. Buhay po ba ang Diyos? O ikaw, pag kinagat ka ng lamok, di ka ba nagagalit, hahanapin mo siya. Kahit hirap ka na, patayin mo yung lamok na yan. Gigil na gigil ka pa sa lamok, di ba? Patayin ka yung lamok. Lamok lang yan, ha? Pinepersyo ka. Kaya nga mapakaya na bumuhay sa'yo, na lagi mo na lang siyang pinahihirapan. Ha? Apo Kunching, ano ba yung kwento mo na yan? Di ko rin po maunawaan eh. Sabi ng tao, di ko maunawaan. Ano po ibig sabihin? Katulad mo, mahal na kapatid, dito ako titingin. Kumusta ka na? Ha? Kumusta? Mabuti. Ha? Lagi kang manalangin. Sige po, ilagay niyo na. Kaya siya may mask kasi di siya pwedeng ma-front sa mga may sakit, no? Kasi mabilis siyang kapitan ng sipon, ubo. Yan po yung mga may sakit na ganyan na. Kaya hindi pwede silang nag-front sa mga may sakit. Madali silang mahawa ng virus. Na may virus na, tapos magkaka-virus pa. Subalit, yung kanya naman, hindi nakakahawa yan. Kaya, yung malakas ang katawan, pwedeng tumabi sa kanya na huwag iisiping siya'y makakahawa. Ano po? Tama po ba? Kaya sa dakong ito, kung ang titingnan, bakit? Huwag mo laging binibiting. Pinupersa mo na, huwag muna. Ha? Nakikita kita. Huwag kang magmadali, ha? Kay hirap ipaliwanag sa inyo ang mithiin ko. Kay hirap niyong abutin ang sa'kin ay nasa, kay hirap niyong tupdin ang sa'kin ay alay. Bilang kabanalan na inaangkop sa inyong katauhan.
ang mangilan-ngilan na sa inyo'y nakakaunawa sa aking binibigkas at aking nadarama. Ang hindi makaunawa sa aking sinasambit na pawang katotohanan, o aking mga mahal. Kaya't paano maglalapat ang hindi magkatulad? Paano magsasama ang hindi magkaisa? At paano magkakaunawaan ang di parehas ang damdamin? Paano makatutupad ang hindi magkatono sa kanilang ginagawa? At yan ang katotohanan, aking mga mahal. Kaya't kung dalawa ang sumasa inyo, di nyo ganang mawawawaan, di nyo ganang matatanggap ang sakihandog para sa inyong lahat na pawang kabanalan. Kaya't ang nasa ko, paging dapatin nyo, isa lamang Espiritu ang manahan sa inyo at magharing totoo, mangibabaw dito sa mundo, subalit di nagaganap ng dahil ang tao'y marupok na totoo. Sa pagmamasidla ay nagkakasala na. Ano pa kaya kung may narinig siya na hindi niya gusto, nalabag sa damdamin niya, subalit pawang totoo na marapat tanggapin niya upang siya'y magbago. Kaya't katotohanan, itong sa'ki tinuturan, mapalad ang nilala na patuloy na sama ay naghahanap na lubusan sa katwiran niya't kalooban, nagnanasang kamtan at mais sa buhay niya ng tuwiran. Yan ang katotohanan, aking mga mahal. Ang lupa niyong katawan ay huwag katakutan, ang sa inyo'y dinaranas, ang sa inyo'y nakakamtan. Anumang taglay ninyo, Ama ang tanggapin, siyang magbibigay ng tuwirang kalakasan, kalusugan, katatagan ng pananalig at pananampalataya upang sumigla ka bilang anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mabiyaya ang Ama, mapagpala siya. Ang lakas niya'y walang katulad, ang kapangyarihan niya'y walang kawangis. Sa anumang segundo'y may nagagawa siya, may gagawin siya.
Sa bawat oras, may nakatuon sa bawat nilalang. Segundo mang tinatawag, minuto mang masasambit, siya'y tuwirang nagmamasid at nakikinig. Kaya't kung mahirap para sa inyo, mga minamahal ko, humingi kayo ng pangunawa at bibigyan kayo. Humingi kayo ng pandama at babahaginan kayo. Humingi kayo ng karunungan at sisidlan niya kayo. Sapagkat siya'y mabuti ang loob, maganda ang layunin, pawang kabanalan, taglay niyang mainam. Na sa tuwina'y saki sa inyo'y tinuturan, sa pamamagitan ng hindi ninyo nasisilayan, Espiritong banal na taglay ninuman, na kung ito ang mangunguna't maghaharing lubusan, ang kasamaan ay ipaparang, kabutihan ang bubuhayin kanino man. Mga minamahal, ang bawat nilikha ay may buhay. Halaman, mga hayop, mga ibon na palipad-lipad lamang, karagatan, hangin, ulap. Sa kapangyarihan ng Ama ay may buhay na lahat. Ikaw pa kaya ang kanyang anak, na ang taglay mong katawan, anuman ang patay, ay di niya mabuhay? Sapagkat ika'y sa kanya nakaugnay, at ang Espiritu niya ang inugnay kanino man. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Ang sasakyan may gulong mang naturingan kapag ito ay flat, hindi gugulong. Kayo mga mahal ko, ang gulong ay hambing sa buhay. Para lamang gulong na paikot-ikot dyan. Araw-araw kailangan mong makibaka sa buhay. Kailangan mong lumaban, kailangan mong gumulong para kamtin mo ang tagumpay. Paano kung mahina ang pananalig at pananampalataya mo? Paano kung walang laban ang puso mo? Ang isip mo tumututol sa dapat ay mabuti mong gawin, para kang flat na gulong na hindi makausad kailan paman. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagsumikapan po ninyo, pagsumakitan ng bawat araw, ay maunawaan ninyo ang buhay. Makilala ninyo ang bawat kaloob ng Ama sa inyong buhay. Ano ang binigay niya sa inyo? Ano ang dapat niyong kilalanin? Ang mga salita niya at ang mga gawa niya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kapag nakilala niyo ang gawa niya, nakilala niyo ang salita niya, siguradong mabubuhay ang pananampalataya niyo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, sabihin niyo nga po, hoy sakit, umalis ka, di kita kailangan. Ang kailangan ko ay si Kristo na manahan sa isip at sa damdamin ko. Hindi ang nakatala ay ang sakit nyo. Buhay po ba ang Diyos?
Diyos! Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Naunawaan niyo na po ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Bakit may mensahe muna bago po kayo ay ginagamot? Sapagkat sa mensahe lang po nagagamot na kayo eh. Kung tumatanggap kayo. Eh, alam niyo po ba kami wala namang nilalagok na gamot eh. Mensahe lang. Po? Eh, hindi ko naman po sinabing hindi kami lalagok, ano? Pero, nasa sa inyo po kung lumagok kayo. Hindi ko kayo pinipigilan. Ang nilalagok ko ay tubig. Pag inuhaw, uminom. Pag nagutom, uminom. Eh, ba't po iinom kapag gutom? Eh, kung wala ka pang makakain, hindi, tubig muna. Buhay pa ang Diyos! Kaya, ang tubig ay nakakabusog, nakakapagpawi ng uhaw. Na patutuo lamang ng Ama na napakahalaga ng tubig na bukal. Subalit napakahalaga ng kanyang espiritong banal. Tubig lamang laman-laman ng inyong mga tiyan, ng inyong katawan, angkop sa inyong kalinis at kagalingan, anumang uri ng karamdaman. Kung inyong pananaligan, ito sa inyo ay kakamtan. Buhay ba ang Diyos? Kumusta ba, kapatid? Nako, alam niyo po, hindi natin siya pwedeng patayuin. Iba yung sakit niya, hindi stroke yan. Kaya, mahirap po ang kung bilang tao po, hindi ako haharap sa inyo. Sapagkat katulad ni Red, nakita ko may NGT, siguro na stroke ito sasabihin ko, no? Subalit, hindi siya stroke. Yes. Buhay ba ang Diyos? Kaya, hindi siya pwedeng, kaya lang naman siya naka-wheelchair eh, nanghihina siya eh. Hindi siya pwedeng lumakad. Lambot na lambot ang katawan niya. Subalit, pwede siyang lumakad, kaya lang hindi pwede. Magsiuwi na tayo. Alam niyo po, pag nagbilang tawa ko at binalik sa akin yung mga may sakit, eh baka po ako yung manginig na sa takot eh. Pero salamat sa Ama. Alam niyo po, pagdating ng gabi, na ako'y tutulog, eh walang-wala yung mga sakit na yan na nasa isip. At saka po yung kung ano yung sakit ni ganon, yung sakit ni ganyan, sakit ni ganon. Kaya, pag nagkita kami ng pasyente na gumaling, ay salamat po eka, magaling na ako. Sabi niya, ano ba sakit no? Yung po, di alam ng tao, no? Katulad po yung pinuntahan namin na patay kahapon. Yung kinukwento ng kanyang asawa, hindi ko alam. Kaya, sabi ko lang, ganun ba ka ako? Lalabas kang sinungaling. Pero nakatungo po ang Panginoon, naririnig niya tayo. Ni isa'y nagap ng isip ko, hindi ko po naalalang naganap yun sa kanyang asawa. Yung kinuwento niya. Eh hindi na po ako magkukwento dahil lalabas akong mayabang para kung pinangangalandakan, bahala na po ang tao ang magkwento. Sapagkat hindi ko maaaring sabihin, hoy, tingnan ninyo ito. O, tingnan ninyo yung palad ko, may butas. Eh, wala namang butas. Makikita baka ako'y pagtawanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pag ang Espiritu nangusap, eh, sigurado po may makikita kayo. Eh, pag ako po, eh, sigurado wala. Baka ako'y pagtawanan, pukulin niyo pa ako ng kamates. Sabihin niyo sa akin, sinungaling ka po, kunching, wala kami nakikita. Ano po? Subalit, kung ang Diyos ang magpapakita, na aking pinaglilingkuran ang gagawa ng hiwaga para may makita kayo, eh, sigurado po, totoo yun. Ano po? Kaya kailanman, hindi ko sasabihin, tingnan ninyo ako, may makikita kayo sa akin. Totoo po yan. Kaya kung nakadaloy na nagsabing, tingnan ninyo, pagmasdan ninyo eka, ang bisig ni Constancia, ang palad nito, sigurado hindi po ako nagsabi nun. Kaya naman,
Kung titindig lang yung mga nakakita, sigurado meron. Pero yung ako po mismo magsalita, never nagawin ko yan. Bakit po? Sapagkat ayaw kong magmagaling sa inyo. Sapagkat hindi po ito pinagyayabang, hindi ito pinangangalandakan. Ang dapat pong ipangalandakan dito ay ang nag-atas na nauna ako, sinunod mga alagad, caps at choir IT team. Yun po, sapat na. Ang magbigay patotoo ay kayo, huwag ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya naman, kahit na sino, hindi ko sinasabi na kayo ay pinagaling ko sapagkat wala akong pinagaling ni isa man. May pinagaling po ba ako? Wala. Kaya kung di kayo gumagaling, huwag kayo sa akin magreklamo. Huwag po kayo magagalit. Ano po? Totoo po yun. Kasi hindi naman po ako manggagamot hindi ko nga po alam ba't ako parang lukarit din yung salita ng salita sa inyo, hindi niyo maintindihan. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba yun? Pero alam niyo po, talagang totoong totoo. Hindi po ako nagpapagaling at wala akong pagagalingin ni isa man. Subalit sa oras na ito, kung dadamhin mo itong palad na ito, may mararamdaman ka anak ng Ama. Sumaiyo ang kapayapaan. Yan ang sinasabi na hindi si kunting ang madarama ninyo. Subalit kung makakadama kayo, may kaibang pandamang dadali sa katawan nyo. At kung iyaon ang titingnan ng tao, hindi niya bibinyagan si kunting ng ganito at ganyan at di niya parurusahan si kunting na pasasamay ng loob sapagat si kunting ay walang karapatan na magbigay, magbahagi sa lahat ng hinirang. Kaya ni isa man, walang hinirang si kunting. Kaya't kung yung hinirang ay marunong tumanaw ng utang na loob, ay hindi niya kaliligtaan si kunting. Sapagkat kundi sa katawang ginamit, hindi niya nadama ang nadama niya sa katawan. Kaya't ipagpaumanhin katapatan at katotohanan lamang ang tinuturan ko. Kaya't kung batid ninyo na may totoong Diyos kayo, damhin ang Espiritu na totoo sa inyo. Ang Espiritong nagbabahagi ng siglat liwanag ng sarili nyo bilang pagkatao kayo. Subalit hindi kayo igugupo at ipapahamak ang kaluluwa at katawan. Sapagkat kayo'y mahal na mahal. Mahal na mahal. Tuwiran ko ang tinuturan. Hamakin man si kunting magagawa ng sinuman. Subalit ang hinamak niya'y hindi siya. Sapagkat kung hindi tumupad at sumunod si Constancia, walang hahamaking kunting ang tao. At yan ang pawang katotohanan. Kayo, kung may alaga ba kayo, tutaman lamang ito. Pag sinaktan na walang kasalanan, di kaya magdamdam kayo. Pusa lang yan at tuta. Ang tao pa kaya? O tao, kung sadyang ako ang nangalaga sa bawat nilalang, at sinasakitan ng aking pinangalagaan, di bagat ako ang unang magdaramdam. Katotohanan lamang ang aking tinuturan. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kung walang pinokondem na Apo Kunching, wala kayo rito ngayon. Sapagkat bilang espiritu na di nyo man nakikita, maaring mangusap sa inyo tao. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekarameneyahanam. 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 Halaya karama. Oh, karamaya. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Alam niyo po, kaya lang naman po ako malakas ang loob
na maglingkod sapagkat alam ko kung sino pinaglilingkuran ko. Kaya lang naman po ako tumalima sapagkat alam ko kung sino nag-ata sa akin. Kaya lang naman po ako nagsasakripisyo sapagkat alam ko siyang Diyos ng walang hanggan. Subalit kung alam kong hindi siya ang Diyos, hindi niyo po ako makikita rito. Saan niyo kaya ako makikita? At di ko kayo kilalang lahat at di ko kayo makikita at nakakasama. Kaya ibig sabihin lamang po, kaya ako tumalima, ang Diyos na totoo ang sinusunod ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung susunod din po kayo sa Kanya, yung nabago sa akin ay maaring mabago rin sa inyo. At yung pananaw ko ngayon ay magiging pananaw nyo rin. At yung pagkilala sa Kanya, kung tutularan din po ninyo, lahat tayo magkakaisa dahil kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, saan man po ako dako magtungo, kahit ano ang aking gawing maglakad, magsumakay o ano, wala po akong guni-guni. Nasasabihin ako tinatawanan o ano, wala po akong pakialam sa nagtatawa sa akin. O humuhusga baga. O kung ano-ano sinasabi sa akin. Bakit po? Hindi ako nasasaktan. Sapagkat hindi ako yon. Totoo po ba yan? Kaya mga minamahal, masaya ako kahit mahirap ang buhay ko. Sapagkat, forgive me, O Lord. Forgive me. Lord, please forgive me. Sabihin nyo. Kaya sasagot sa'yo ng ama mo, no problem. Buhay bang ama? English tuko ka na naman Apo Konching. Hindi bale, hindi ko kinahihiya. Sapagkat inaamin ko sa inyo, ako'y mangmang. Kaya kung ano tinuturo sa akin, yun sasabihin ko. Kaya alam kong tama iyon, kahit English tuko. Buhay bang ama? No condemn. It's yes. Happy birthday to you. Hi. Yes, Lord. You're the best for me. Dapat. Sabihin nyo nga. Yes. You're the best for me. Baka kaya lang best dahil may pera ka ngayon. Okay. Sabi na. Sabi mo, my Father, the only one Father, please forgive me. Sabi naman nung umaalipin sa'yo nun, let's go, di natin kaya yan. Kayo, sino kaya? Siya kaya ang magle-let's go o kayo? Wag ko na sa inyo i-check to, baka let's go! Yan. Ikaw na lang mag-let's go. Pero, wag ha, kawawa ka. Ay sasabihin mo, Ama, ganito ang nangyari sa akin bilang lingkod mo. It's okay. I admit. Sabihin mo, ba may ngipin ka na? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, gusto mo pakainin kita? Ha? Kaya mo? Ibabad mo lang. Ha? Kaya mo? Ayaw mo? O ikaw na lang kumain para sa kanya. Good day! Ay. Alam niyo po, mahal kayo ng Ama. Lahat mahal niya kayo. Narinig niyo ang mensahe. Ni ayaw niyang mayroong isa mang mamatay. Ang ibig niyang sabihin, hindi yung mamatay na katawan na yung lumisan dito. Wala pong pupunta sa langit pag walang namatay na katawan. Ibig sabihin niya yung mamatay ang pagtitiwala sa Kanya, mamatay ang pananalig sa Kanya, at mamatay lahat ang espiritu niyang binigay sa tao at walang paroroon sa Kanya. Isipin niyo po,
Paano kang paroroon kung di ka mo muna mamamatay ang katawan? Kaya nga, nagbalik sa alabok, subalit, ang lilisan ay magbabalik sa kanyang pinagmulan. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga minamahal, ano man ang sabihin ng tao na itong gawang ito ay ganun at ganyan, maraming magaling, maraming maganito, maraming, wala po akong tutol doon. Malaya po kayo na magsabing, sa ganito ako maniniwala, sa ganito ako maniniwala, hindi po kayo pinipilit sa dakong ito. Ang mahalaga po, sa bawat araw, makatalima sa pag-aatas. Natuwirang walang nakakaalam at walang nakakakilala sa iyong ginagawa, kundi siya. At yun po ang mahalaga. Yung bumuhay sa iyo, siyang unang nakakakita. Sapagkat mga mata ng kapwa mo, makita man, hindi batid ang totoo kung ikaw ay totoo o hindi. Subalit, ang nagbuhay at bumuhay sa iyo, siyang higit na nakakaalam kung totoo ka ba o hindi na anak niya. Buhay ba, Ama? Kaya, sa iyong araw-araw na ginagawa na nakikipagtotoo ka sa Kanya, alam niya, paniwalaan ka mat hindi ng mga kapwa mo. Kaya ayun po ang mithiin nyo. Yung ang pananaw ng Ama na bumuhay sa inyo ang siyang malugod. Kahit na ang kapwa ninyo sa palagay nyo'y hinahamak kayo. Sa palagay ninyo'y katawa-tawa kayo. Sa palagay ninyo'y hinahatulan kayo. Ang mahalaga, siyang bumuhay sa inyo ay nalulugod sa inyo. Tama po ba? At ito'y magaganap lamang po kung ang inyong isip at damdamin ay ganap nyong isusuko sa Kanya. Upang mapagharian niya at mapangunahan niya, bibigyan niya kayo ng malinis na isip at damdamin. Kaya kayong lahat, manalig po kayo, umasa po kayo, ang Diyos ay buhay. Kumusta po? Kumusta po? Lagi kayo naantok? Ilang taong ka na? Ha? 76? Anong pangalan mo? Taga saan ka? Buhay pa pala, diwa. Dito po, hindi katulad sa ospital ang panggagamot. Kaya wag niyong hanapin yun. Ano po? Dahil dito walang x-ray, walang ultrasound, at walang CT scan, endoscopy, ECG. Wala ring tinatawag na, ano ba yon? Colonoscopy. Ano po? Subalit, ang espiritu mula taluktok hanggang talampakan, nakikita ka niya. Kaya, kung kikilala ka sa Kanya at tatanggapin mo siya, may bibigay siya sa iyo. Hindi oxygen, hindi kapsula, hindi tableta, hindi cobalt, chemotherapy, radiation, dialysis, hindi salita niya. Buhay ba ang Ama? Kaya kayong lahat, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Yung nakatanggap, para siyang na-oxygen. Yung nakatanggap, para siyang na-chemotherapy. Yung nakatanggap, para siyang na-dextrose. Kulang po ako sa tubig, nadagdagan ako sa tubig. Para siyang nagbitamina. Para siyang parang, maraming tumubo.
na bulaklak at damo. Sapagkat ang Diyos, Ama ay pag-ibig. Mga minamahal, gusto mo bang mabuhay ang ligaya? Alisin ang takot sa iyong sakit. Buhay ba ang Ama? Kaya, ay teka nga po muna makapagkwento. Talaga pong ganyan, nagdaan din po ako sa ganyang bilang tao. Nung may toxic goiter po ako noon, nang panahong hindi ako ganito, ang anak ko po noon ay yung panganay ko pa lang. At saka yung palang pangalawa. Nagsimula po yung sakit ko nung nagbubuntis ako sa pangalawa. Nagkaroon ako ng toxic goiter. Nakakala ko makinig ka ha. Nakakala ko mamamatay na ako. Payat din ako katulad mo. Kaya lang hindi pa lumuwa yung mata ko. Naagapan. Sapagkat tumataas ang presyon ko noon, nagwa 150 over 100, buntis ako. Nagna 90, ganyan. Pero salamat sa Diyos, normal pa ako nanganak. Sa patnubay ng Ama, nakabulsa sa akin yung dasalin. At habang nasa labor room ako, dasal ako ng dasal. Sabi ko, Panginoon, buhayin mo ako, alang-alang sa anak ko. Mabuhay kaming dalawa na malusog, masigla. At nang 5 months na yung anak ko, talaga pong active na siya. Parang mamamatay na ako, anak. Sabi ko, mamamatay na ako. Kaya pinag-resign ako noon sa trabaho ko. Sapagkat pakiramdam ko noon mamamatay na ako. Ganyan po ako katakot noon. Kaya pag nasa doktor ako, ang doktor ko nasa UST, doon ako nagpapacheck up. Pag punta ko na doon, nakita na ako mga pasyenteng tulad ko. Habang naghihintay kami doon sa doktor namin, nakailera kami doon sa silya, merong may nakatali, merong mga... Sabi ko, oh, ano sakit mo? Bago kami magtagpo ng aking doktor, maaga akong yatid ng aking kabiyak ng puso doon. Punta ako ng chapel. Dadasal ako doon. Sabi ko, Panginoon, bahala ka na po sa akin. Pagalingin mo pa po ako, maawa ka sa mga anak ko. Gusto ko pa pong mabuhay. Dahil pala may misyon ako, anak. Sa madaling salita, ganyan, kay nervous ko. Kumalabog lang. Ay, sabi ko, ay, Diyos ko, parang mamamatay na ako. At lahat ng kausap ko noon, sabi ko, ano sabi sa'yo? Tinatanong ko, pero natatakot ako. Tapos pag sinagot ako ng pasyente, naman niya sabi, Diyos ko, wag po sana katulad nung kanya sa akin. Wag po sana. Tanong ako ng tanong. Ganun ang tao tanong ng tanong, suri na suri, pero nervyos. Ano? Sa madaling salita, anak, sabi ng doktor ko, radiation isa. Pag hindi ka nakuha, every week, sabi niya, check up ng dugo, every second week, every third week, hanggang monthly. Salamat sa Ama. Napanaginip ko si Divine. Nagulat ang doktor ko. Hindi ako mabot sa ganon. Ang sabi niya, it's a miracle. Where is your toxic goiter? Hindi ko pa siya kilala noon. Wala pa akong kilalang Divine Mercy. Kala ko siya si Juan Bautista. Ay sabi ko, sino kaya yun? Siguro ako yung santong si Juan Bautista. Sa madaling salita, noon humakbang lang ako ng 3 bayang. Uupo ako sa hagdan. Ganun ka na. Kaya ako sinasabi, binabalik ko lang sa iyo. Ang sabi sa akin ng Panginoon, anak ni Lord, kung magkaganyan ka, upang may ibahagi ka sa kapwa mo. Sinabi mo bang gano'n ang sakit mo? Hindi ano. Pero yung nagsabi sa akin, alam mo yung sakit mo, katulad ng kay Apo Kuncheng. Tama ba, anak? At yan ang pawang katotohanan. Kung minsan wala kayong alam, dinadaan sa kwento. Subalit kahit na magkwento si Apo Kuncheng, kilala ba kayo? Kaya, hindi nyo rin masasabing, kaya ginanon. Ay dahil, nagsabi siya. Hindi pa nakakausap siya, di ba? Kaya kung magtitiwala ka rin, at mananalig ka rin,
nabuhay ang pinuntahan mo. It's a miracle. Yan ang sinasabing milagro, yung may nagaganap na hiwaga. Sapagkat paano may papaliwanag ang hiwaga kung walang kaganapang napakahiwaga nga? Kaya sa inyo pong lahat, ang dakong ito, hindi nyo man tanggapin. Tanggapin nyo't hindi. Totoong totoo. Ang Diyos ay nagpapakilala sa mga anak niya, sa mga hiwagang gawa niya. Ang Diyos ay nagpapakilala sa kanyang mga gawang napaka-imposible na posibleng maganap sa mga anak niya. At paano mo ito mapapabatid sa sarili mo? Paano mo yan malalaman sa sarili mo kung hindi mo tinanggap at tinatanggap ang Diyos na magbibigay ng hiwaga at himala sa buhay mo? Mabuti kung katulad ni Apo Kunching nahihirangin ka. Kahit hindi mo sabihin, sigurado may magpapabatid sa iyo, anak, 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 anak. Kaya, nang dahil hindi lahat ay hinihirang, mayroong ginagamit na tao na kapag pinaniwalaan mo, maaring ikaw rin ay makadama, makakilala ng hiwaga at himala ng Diyos mo. Buhay ba ang Diyos? O ngayon po, gusto mo nang umuwi? Minsan dumarating. Ilang taon na siya? Malayo pa yan sa bituka. Bubuti ka pa. O kayo po. O, kumusta po? Tumayo ka nga. Yan ang strong. O, sige. Ikaw naman, nakakapagsalita. Siya naman, hindi. Ano yung gusto mo? Nakakapagsalita hindi nakakalakad o nakakalakad na di nagsasalita? Nakatawa na siya ngayon. O, di ba? Mapalad ka pa rin. Boy, Diyos! Kaya, alam niyo po, pinagdadaanan ninyo, purihin niyo ang Ama. Bawat nakakamtan nyo, pasalamatan nyo siya. Para na sa gayon, kung papaano mahirap man para sa inyo, subalit tinatanggap nyo at pinasasalamatan nyo siya, nahahabag siya, na lugod, kaya ibibigay niya ang makakagalak sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Yan. Alam, winika niya, lik na, bawat araw, ako sa inyo, naghihintay, alam kong di, ringgin kayo.
ay ang maaari niyo. Dukot mo, Cecil. Lobat. Lobat. Ay, nako. Kumusta po? Kumusta na, kapatid? Kumusta ka na? Maganda ka pa rin. Sino naman nakaalala ka, kapatid, ano? Ay, tingnan nyo nga po. Nakakatuwa pag yung mga pasyenteng matagal makikita mo, no? Salamat. Pero, masarap makita yung dating pasyente na pag dumating malusog, hindi malang. Dahil, buhay po ba ang Diyos? Ay, nako. Alam nyo po, lahat kayo ay may pangangailangan sa Panginoon. Lahat po ng tao, mayaman, mahirap, katamtaman ng buhay, marunong, hindi marunong, may kapangyarihan, walang kapangyarihan, kailangan ang Diyos. Tandaan po ninyo, kailangan ang Diyos. Kaya, huwag kang magmalaki sa Kanya. Huwag kang magdamdam sa Kanya. Huwag mo siyang kalimutan. Lagi mo siyang alalahanin. Lagi mo siyang pangunahin sa iyong buhay. Lagi mo siyang unahin sa iyong buhay. Pagmulat ng mata mo, masambit mo lang siya, maligaya na siya. Kahit anong ginagawa mo, may lihim ba sa Kanya kung anong laman ng isip mo? Hindi. Kaya maisip mo lang siya, tuwang-tuwa na siya. Magagawa niya bang ikaitakwil niya ay anak na minamahal ka niya? Kaya lumapit po kayo sa Kanya. Manalig po kayo sa Kanya. Sa pangalang Jesus, sa patnubay at kapangyarihan ng Espiritu Santo, sigurado po, habang may buhay, habang may buhay, Ama'y kailangan mo. Hindi Kanya pababayaang anak niya. Sa tuwina'y tanggapin mong pangunahin siyang ganap sa iyong buhay. Kailanman hindi Kanya iiwanan, mahal. Sa tuwina'y alalahanin, handa siyang magbigay. Handa niyang gawin at tuwiran ang ikaw ay Kanyang alagaan at
habang buhay, kailanman hindi siya makakalimot kanino man. Kaya alalahanin nyo ano man ang gagawin, unahin nyo siya'y pasintabihan, upang sa gayon kayo'y makadama't makilalang hiwaga niya, pagkat kayo'y mahal. Mahal na mahal, mahal at hindi iiwan. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, bilang isang apo kunching, dati rin po hindi ko alam na mapagmahal ang Diyos. Dati rin po hindi ko pa alam kung paano siya gumawa sa buhay ng tao. Alam kong may Diyos. Alam ko pong may Kristo. Subalit hindi ko pa mapatotohanan sa buhay ko. Napakita niya na nga yung himala, hindi ko pa ganong kilala siya eh. Paano ko lamang po napatotohanan na tunay siyang mahiwaga, mapaghimala at buhay nang maglingkod po ako. Nang makita ko yung mga imposible na nagaganap, na nakakasindak kong bilang tao. Paano nangyari yun? Gumaling siya? Sa ganun lang? Paano nangyari yun? Natupad yun? Sa ganun lang? Paano nangyari yun? Naganap yun? Sa ganun lang? Ano po yung sa ganun? Sa salita lang. Sa salita lang. Unang ginamot niya, pilay. Operahan, walang pang-opera. Hindi pa kahiwa-hiwaga yun, pilay lang eh. Yung patay na. Subalit na buhay niya. Kaya alam niyo po, yun ang naging dahilan kung ba't nagkaroon ako ng takot sa Diyos. At huwag naman po ninyong idahilan sa akin eh, kaya pala nagkatakot ka sa Diyos, nakita mo yun nagawa sa iyo. Paano pong mapapakita niya sa inyo kung hindi niyo rin siya katatakutan? Kaya bilang ama niyo siya, kilalanin niyo rin po siyang mahiwaga, huwag mo siyang loko-lokohin. Paano mong niloloko? Sabi Apo Kunching, hindi ko siya niloloko. Eh hindi mo ba niloloko pag humiling ka, pag natupad yung binigay sa iyo, eh hindi mo na siya kilala ulit? Nakikipaglikuhan ka lang sa kanya. Tama po ba? Ano pa ang gawin mo? May hinihiling ka't wala, tawagin mo siya. Pasalamatan mo siya. Papurihan mo siya. May binibigay siya sa iyo at palagay mo'y wala, magpasalamat ka pa rin sapagkat hindi totoong wala siyang binibigay sa iyo. Yung humihinga ka lang, eh binigay niya na yan sa iyo. Yung nagising ka lang, ay binigay niya na yan sa iyo. Yung may pandamakay, binigay niya na yan sa'yo. Bagamat yung hinihiling mo ay wala pa sa'yo. Sapagkat kung patay ka na, ibigay man niya yung hiniling mo, magagamit mo pa ba? Kaya ibig sabihin, hindi pa man niya binibigay yung hinihiling mo, may binibigay na siya sa'yo. Yung patibayan ng loob mo, yung nagigising ka pa, yung nakakalakad ka, yung nakakahinga ka, ay binibigay niya yan sa'yo. Kaya kung daragdagan mo pang pananalig at pananampalataya mo sa Kanya, maaring lahat ng hinihiling mo, hindi man ngayon sabay-sabay, hindi man sabay-sabay. Subalit, may pagkakaloob niya yan, ayon sa iyong pananalig at pananampalataya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, anong maliwanag na sinabi ng Kristo? Gumaling ka dahil sa pananampalataya mo. Sa makatwid, kung mananampalataya ka sa Kanya, sa pangalan ng Heso Kristo, ay gagaling ka rin. Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung ang
kaparaanan niya ay lumagok ka ng gamot, ituturo niya kung anong gamot. Kung ang kaparaanan niya, ikay operahan, ituturo niya yung magaling at totoong doktor, hindi yung magkapera lang. Ay, tama na. Kaya po, Kunching, mayroon po bang gano'n? Wala ako sinabi. Kaya nga ituturo sa'yo. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa bawat araw, ipagkatiwala mo sa kanyang buhay mo, maging sa buong magdamag man, siya ang mangunguna. Kaya, may masakit ka ba? Sabihin mo, Panginoon, sino man ang gumamot sa akin, kundi mo kalooban ako'y gumaling, hindi ako gagaling. Subalit kung kalooban mong ako'y paggalingin, wala man po akong salaping gugugulin, ako'y gagaling. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Diyos ay buhay at ang tao'y binuhay, kaya ang tao'y dapat sa Kanya ay manahan. Kaya lamang, sabi ng tao, Panginoon, 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 sino kaya pinapanginoon niya? Ang pera niya o siya? Panginoon, 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 sino kaya pinapanginoon niya? Sarili niya o siya? Panginoon, 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 sino kaya ang pinapanginoon niya? Yung kanyang kagustuhan o ang kagustuhan ng Panginoon niya? Mga minamahal, patnubayan, kayong lahat. Sapagkat kayo ay anak ng Ama. Ang anak ay pagtiwalaan bilang kaligtasan at Espiritu Santo sa inyo ay patnubay. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, maghari sa buhay niyo. Halina po kayo.